6 na nagdiriwang ng 50th anniversary ngayon. At higit sa lahat, sa Class 2026 na nagsisipagtapos ngayon. Nakatayo ako ngayon sa inyong harapan, hindi lang bilang representative ng Batch 76, kundi bilang isang simpleng tao na minsan nangarap, nakipaglaban sa mga buhay para nalabasan ang sobrang kahirapan ng aking ginagawa. Makinig ka, pinagdaan. At agutin ang aking mga pangarap. At sana ay kapulutan nyo ng aral at inspirasyon ang aking kwento. Namulat ako sa isang pamilya na isang kain, isang tuwa. Ang nanay ko ay nagtitinda ng balot. Ang tatay ko naman ay naggagawa ng balot. Pero madalas ay wala siyang trabaho. Noong 6 years old ako, dumating kami sa point na naibenta ang bahay namin, ang lupa ng nanay ko sa Pangasinan. Mayroon parating next week, 13,500. Ang kalesa ng kakakitaan namin kahit papano at ang mga manong namin. Kaya nang pinaalis na kami nung nakabili ng bahay namin, ay napilitan kami tumira sa lamang sa bahay ng manong namin. Doon nagsimula ang hirap ng buhay namin. Pag maganda kita ng nanay ko, may ulam kami at bigas. Pero pag ulam ng tita niya, kahit bigas ay hindi siya makakit. Kaya bilhin na lang or biniling na malis na pagpapat sa ang pinakamigas namin. Okay lang sa akin ng bilhin, pero ayoko sa bilhin na bigas kasi sumasakit ang tiyan ko. Minsan naman, pag walang ulam at kulang din ng bigas, ay lugaw na lang na yung ulam namin ko. Or pag may kanin pero walang ulam, sa tubig na lang. Madalas, nalulungkot ako sa buhay namin. Naaawa ako sa sarili ko. Naiiyak ako at naiisip ko, sana hindi na lang ako pinanganakong ganitong klase din lang ang buhay ang dadanasin ko. Pero never to be noise out sa mga magulang ko or kapatid ko ang nararamdaman ko. Sinarili ko lang ang lahat. Hindi ko sinisisi ang mga magulang ko kasi nakikita ko na nahihirapan sila. Ang kapalaran namin ang sinisisi ko. Kaya tinanong sa sarili ko, pag nagkaanak ako, hindi ko papayagan na nasa nagkaan ganitong buhay. Marami akong nalungkot na alaala ng bata ko. Hindi ko maranasan ang pagkaroon ng Manila. Lagi ako nagpapabalik sa nanay ko at umupunta kami sa palengke. Pero ang lagi niya sagot sa akin, wala tayong pamili. Hindi ko rin naranasan ang pagkaroon ng Girl Scout uniform. Kaya pag nagkakas picture na Girl Scout uniform, ako lahat nakasabihan. Dati hindi ko naranasan mag-suot ng sapatos o chinelas sa school kasi pagkailan na tayong bilhin ng nanay. At dati hindi ko naranasan maibili ng maayos na bag. Bayon na pamalengke ang dami kong bag. Dahil siguro dito, wala naman akong mahiyakin. Dahil makipaglaro sa mga kaklase ko, hindi ko magawa, nahihiyan ako. Minsan, nung grade 5 ako, bigla na lang ayaw ako papasukin ng tatay ko sa school. Titigil na daw ako kasi hindi naman daw ako magkaka-high school. Kaya, at wala sila na paasal sa akin. Kasi tigil na lang ako, grade 5 pa lang. Pero nung nakakalipan na ako ng tatay ko, hindi naman ako ng nanay ko sa akin na tumatas kasi pinasukan na ng habang ng tatay mo. Nung nasa loob ako ng classroom, tinanong ko ng teacher ko, ang hindi ka ba ang absent na kanina na umaga?
Ito ang panlaban natin sa Latrisa sa isang taon. Nagulat ako sa sagot niya. Hindi ko akalain ganun kalaki ang tiwala niya sa akin. Sabi ko sa isip ko, ayokong mapahiya si Ma. Ayokong sayangin ang tiwala niya sa akin. Kailangan kong pag-aral mabuti. Kailangan kong manalo. And true enough, dahil sa inspiring words niya, I won the gold medal for general information in my second year at naging panlaban sa Latrisa in my third year. If not for her, baka di ako nanalo. Kaya graduates, kapag may naniniwala sa kakayahan nyo, gawin yung challenge yun para patunayan na hindi siya nagkamali at lalo pa kayong magsikap. Alam niyo ba kung sino ang tinutukoy ko na magaling na teacher at coach ko? None other than Mrs. Emily Andrade, mother of SJC Alumni Vice President na si Dr. Doreen Andrade Santos. At sa tulungan ng CIC, nakapagtapos ako ng high school at nakapasok sa UPL. Pero hindi pa rin naging madali ang parish life ko. Kahit na libre tuition at may konting allowance, kailangan ko pa rin magtinda ng balot sa gabi para may pagdagdag ako sa gastusin ko at makatulong pa rin sa parents ko. Kaya madalas na inaanap ako sa klase. There was a time sa isang chemistry lab, nakatulog ako at nagising na nagtatawanan at nagtitinginan sa akin ang buong klase, pati ang instructor. Kaya hiyang-hiya ako. Yung college, yung time na madalas ako nangaparamdam ng pagre-regete kung bakit ako pinanganak na mahirap. Lalo na pag ang mga roommates ko ay padis-udis ko lang, samantalang ako ay kailangan mag-aral ng mabuti para hindi ako matanggalan ng scholarship. Dahil may kahirapan din talaga yung course ko. Kaya minsan, binibigyan ko ng consuelo ang sarili ko. Pag na-complete ko na kahit masiro ako sa last exam ay papasa pa rin ako, hindi na ako nag-aaral. Pero minsan, nagsisi ako sa result na hindi ko pag-aaral sa last exam namin sa physical chemistry. Mahirap ang subject na yun. Kahit ako nasanay sa madalas na perfect exam ay nahirapan. Madalas pa na ay nagpupunta ako na baka bagsak ako sa exam kasi may mga di ako sigurado. Kaya lang yung gulat ko, pag every time may ina-announce ng teacher na only one passed exam, she's a grade tapos. 3 consecutive long exams namin ang nagawa. Kaya sobrang overwhelmed ako to think na may 5 classmates ako sa subject na yon na mga nagmamasters. Tanong ka ng mga kaklase ko kung paano ginagawa kong pag-aaral. Sabi ko, wala, ina-analyze ko lang mabuti ang questions. Pero doon sa last exam, nagsisi ako na di ako nag-aaral kasi dinilihan ng teacher ang exam para makapasa yung mga bansa. So lahat ng classmates
pagiging mahusay na English teacher, pati na rin kay Mr. Polito, English 1 teacher ko na mahusay din. Kaya graduates of 2026, we proud na galing kayo sa SJC. Kasi magagaling ng teachers natin. Kaya may edge tayo sa iba. Kaya nga, dito ako pumasok noon kasi ang balita ko, maganda daw ang tubo dito at madalas nanalo daw ang mga students dito sa mga National Academic Congress. At nung nasa San Miguel na ako, nung first time na pinagawa ko ng boss ko ng weekly report, pagkatapos ko nga isubmit, lumapit siya sa akin na namamangha. Sabi niya, ang galing mo, makasabi ko lang sa'yo na gawa ng weekly report, 30 minutes makasubmit ka na agad at ang ganda pa ng report mo. Samantala niya mga na sa'yo, pag sinabi kong gumawa ng weekly report, 1 week bago makasubmit, hindi pa ganyan kaganda sa report mo. Mula noon, pag-aalis siya, ginagawa niya ang OIC. Pero hindi natatapos sa magagandang reports na nagawa ko sa mga kumpanyang pinasukan ko. Marami akong nasolve ng problema sa bawat kumpanyang pinasukan ko na hindi nasolve ng mga Siguro ang mata. Nabusel mo na hawak. Sino? Kaya kung nakasabay ko sa mga foods, pag nagkikita kami, may sinasabi nila na ako daw ang pinakamagaling sa bansa. Di ba nakaka-flatter ang magandang performance mo? Ay ako naka-video. Pag Binibidyo. bawang ka sa trabaho. Ay, ilang oras na. And that ay ating sa pagkahasa ko sa Nagluluha na nga ang mata ko eh. Nakatito. sa hindi ko pagsuko sa mga Tawag mo problema na. at sa pagsisikap na pagpapihil ng trabaho. Mahaba siguro ang ginawa niya. Siya rin ang gumawa niyan eh. May pagkakalaman ng buhay niya. Ha? May pagkakalaman ng buhay. Oo. Yung pala buhay niya. Mahirap talaga. Hindi ako. Umiiyak yan sa akin pagka nagkukwento yan. Ito, sinasabi nga, kaya nga inamin niya eh. Hindi siya, Umiiyak siya. Kanya lang ang kaya pala ano, kaya pala ahead sa atin dahil sa Oo. hirap natin Oo. Umahanap siya ng paraan para makatapos. Pagkatapos, tapos na pala ako. Ang haba na kanyang talambuhay. So ito, class of 2026, gising pa ba kayo? Ay, alam din oh. My story is not the close of my achievements, but to share the values of the church are with me. It made me persevering, strong, confident, determined, and most of all, compassionate to the rest of the way as I was before. Pagkatapos ng gabi at kanino, kung di mabuti ang ating pag-ugali. Kung di tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan, at hindi tayo marunong tumulong sa mga nananalaman. Nung bata pa naman ako, madalas nakita na ako nagbibigay ng kapuloy sa mga lulubi. Sana. Pag hindi lumalakad sa amin yung lulubi, tinatawag. Pero matulungan niya siya. Minsan sabi ng isang Matulungin niya. bakit ba kung pagkawa kang magbigay ng kapuloy sa lulubi? Sabi ko, kung halagang pinibigay ko, hindi makakabigat sa akin. Pero sa kanila, malaking bagay na yun. Oo nga. Pag napagsama-sama, makakabili niya sila ng pagkain. Tingnan niyo, halimbawa, namatay ako, ganyan pa kayo magbabata. Hindi niyo pa kaya maghanap. hindi So, naisipan ko naman sa limos, kaya tapos ko nagbigay ng limos sa inyo. Di ba kawawa kayo? kita mo Alam dati niyo, nasa parang nasa dito kayo sa sila niya no, nasa iiyak likod sila. ako, ganun ang Sila ni nangyayari. Testa no. Wala no, pag may nakita sa inyo, Parang hindi sila ano. natutunan pa sila humingi ng Ito pala yung mga elitista pagkakulay yun. sa atin. At ang Galing sa kanya kanila, sa parang puso ganun nila sila. ang pagtulong sa kapwa. Yung puso ko noong pandemic, sumali siya sa isang volunteer group na nagluluto ng pagkain sa Big kapwa. rin. Tapos, pinamimigay sa depressed Gagaling ang trabaho. bago tumabi. Paano sa kanila? Nung minsan, umiiyak siya at tumawag sa akin. Sabi niya, Mami,
sa Pilipinas. Kasi mata ko Pero nagturo. deep inside, I'm proud na lumaki siya may concern sa ako. Di siya nakakalas ng self-supporting, pero nakakalas siya mag-construction worker, nag-Saturdays nung college siya, not to support his studies, but to offer free for services para sa mga libreng pabahay para sa mga pamilya. Yung pangalan ko naman, tumulong siyang pagkalali ng isang anak namin sa Luzon. So, bukod doon, natutunin tayo kumanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa akin at sa mga nagawa sa akin ng pagkakita. Higit sa lahat, sa mga magulang natin, teachers, schools na kasama tumulong sa pagkatao natin, pati sa mga kaibigan natin na karami natin sa oras ng pangangailangan. And pay forward sa pamamagitan ng pagtulong din sa mga nangangailangan kung may kakayahan na tayo. At matuto rin tayo manindigan sa mga paniniwala natin because it will shape our character. And Ilang oras, make us ilang minuto na? Tumupad rin tayo sa mga Hindi ko pa nakikita eh. Riba eh, nag-ano na. Di ba mag-a-appear yun? With this, I'm proud to say, Twen- inupad ko ang pangako ko sa 26 point. pag-aaralin ko ang mga anak nila. Ere, oh, ayun ang ano, di ba? 26 point ano. 2 hours Ang daw. masasabi ko, bawat masasabi ay dumaraan. Kaya ako na, naiiyak na nga ako. Kanina po umiiyak na ako. Pagsubok sa buhay. Maganda na maging natatag tayo para labanan lahat ng hamon sa ating buhay. Maging matyaga at pagsubok, maging challenge ang mga hardships. Kahit gaano mahirap, maging matapang at magpatuloy ang Panginoon. Laging manalangin at humingi ng tulong sa Eh, Diyos. matatapos na eh. Sa mga times na pinaghihinan kayo ng loob, lagi na nilagay sa isip niyo, God is with me, so nobody and nothing can be against me. I assure you, lalakas ang loob niyo na labanan ang mga hamon ng buhay pag nilagay niyo yan sa isip niyo. At pag nananalangin tayo, eh, pray na. Instead of praying na sana makapasa ako sa exam, pray instead na sana Dinadasalan din ako nung ako'y nasa ospital. always remember that there is power in prayers. So in summary, sa pinagdadaanan ng mga hardships at balakid sa buhay, pipiliin niyo bang sumuko o tumulong? Pipiliin niyo bang magpakatuwag at tanggapin na lang ang sitwasyon niyo? O maging matapang na igahawan sa inyo? Ayun na, 27 Mga point. students, pipiliin niyo bang sumuko o tumulong? 30 minutes na. Ano ang sagot niyo? Susuko or tutuloy? Okay. Pipiliin niyo ba mag-excel at mag-lead or maging karaniwan na lang? Lahat ng balakid na malampasan natin ay isa-isang bumpo ng matibay na pagkatao natin. Patatatagin tayo. It will polish us to be
Yeah! Kayo eh. 30 minutes